Malawak na pananaliksik, malawak na paglalakbay, malawak na kaalaman. Welcome, Green Discovery Channel. Magandang araw po. Balik tayo ngayon sa Discovery Channel. Mayroon ito 32 kilometers away mula ng community proper. Dito sa ilog atin ngayon na discovery at mayroon tayong nakita na mga kakaibang rock formation or mga stone na nakalandscape dito sa ilalim ng or sa gilid ng ilog. Sinasabi natin sa ilalim dahil pag malakas ang tubig or tag-ulan ay matatago po ito ng mga stone. Dahil po ngayon sa wala ng ulan at nakita natin itong mga hugis at formation ng mga rocks na ito. Nga makikita natin mayroon siyang kakaibang mga engrave or hugis na atin makikita. Sa ating pananaliksik, itong mga stone ay posible ito na ginawa ng mga tao. Ang atin ngayon tinutukoy nung kapanahunan ng World War II ay posible ito ng mga inukit lalo sa sinasabing mga Japanese marker noong World War II. Hindi natin masyado itong may sabi nga sila nga ang umukit. Pero mayroon itong mga figures nga nasa libro nila na sinasabing code and markers Japanese. Sa parte naman sa mga sinasabing treasures, ang mga markers nga nakikita natin ay isa na rin itong treasures. Kaya lang walang value. Ang ibig po sabihin lahat po nga inukit ng mga noong pagkapanahonan, ang tawag doon ay discovery treasures, may value man o wala. Katulad nito na mga may butas, ito ay mayroon letter Victors or B is 5 or mayroon pa itong mga sa numerical na mga values. Katulad dito sa mga ilalim ng mga ilog ay posible ito ng mga landmarkers ito ng mga stone na ito. Pwede ito siya natural, pwede ito siya isang palatandaan, pwede siyang treasure markers na sinasabi, pwede hindi. Dahil ay hindi natin nakita. At sa ating pag-analyze, partial pananaliksik, ay mayroon po ito mga posibilidad ng mga man-made itong mga stone na nasa ilalim ng ilog. Nakita natin, inulit lang uli dahil nga ay bumaba po yung tubig. Ito ay mga natural na mga stone, itong butas ng mga pa-islanting ay posible nga sinadya. Ang tawag dito ay anchor type na markers. Sa iba pa dito ng mga stone sa ating pananaliksik, ito ay para na siyang diamond type. Posible nga sinadya ito. Kung makikita natin ang hugis ay para siyang kinating. At may butas siya dito sa left side.
Marami pamamaraan ang mga sinasabing markers para pagbalik nila. Ito yung palatandaan. Ang hindi lang napansin natin sa ating mga kababayan ay walang mahilig manaliksik dito sa mga markers na ito. Ito ang nakita natin. Lalo na itong square ay kakaiba itong mga itinago ng mga o nakalandscape dito ng mga stone. At sinubukan itong pukpukin pero napakatigas. Dito may letter B sinabi natin ay napakatigas itong mga rocks na ito at solido. Ito ay mga sinaunang ilang years na sa kabibilog ng mga tubig or binibilog ng tubig sa ilog ay ito ay mga nagkakaroon ng mga bilog-bilog na mga form or hugis. Ang iba katulad nito ay iba naman itong shape or figure nga para naman siyang nakaukit at hindi siyang natural na rock. Kung titingnan natin ay may hugis na itong parang mga ibang characters na mga mammals. Sa atin po pagpapatuloy, itong mga markers nga nakita natin, pag malakas po ang ulan ay nakatago po ito sa ilalim ng tubig. Pag bumaba po ang tubig or wala na masyadong ulan, ay ito ay nakita natin ngayon at nadiskubre. Posible nga ito ay landscape ng mga sinaunang tao or lalo na sa World War II nga sinasabing Japanese era. Nga ito ay posible nga mga man-made ito or ang iba dito ay natural. At sa ating pananaliksik ay kung makikita ninyo ay kakaiba yung mga form ng mga stone or rock or hugis nga ito ay posibilidad nga ito ay sekreto dito sa isang lugar. Sa susunod muli nating pagbabalik, Green Discovery. At wag po tayo makalimot mag-subscribe sa ating munting channel. Ang shoutout po sa lahat ng mga subscribers at manunood sa ating muli pagbabalik.